Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. So by the way guys, my name is Jap, your tarot card reader. Kumusta naman kayong lahat? Kumusta naman ang araw nyo? So ayan guys, gusto ko lang kayo guys pasalamatan sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily love reading, and kung ikaw ay naligaw lang no sa ating channel and nagustuhan mo yung reading natin, ayan, paki-click na rin po yung ating notification bell para lagi kang updated, pa-subscribe na rin sa ating pong mga bagong upload, no? Kung gusto niyo guys ng bagong update, okay? Or gusto niyo pa ng update sa ating mga video. Since daily naman po ako nag-upload, since daily love reading naman to. Okay, so by the way, tignan natin kanino bang love reading itong masasagap natin ngayon. Okay, kanino ba tong love reading? Kanina ba tong love reading, spirit guide? Meron tayong 7 of Pentacles, growth, waiting, discipline, harvest, hard labor. So, yung iba sa inyo guys, pwedeng nag-iintay, nag-aantay, naghihintay, aantay ka ng something na improvement doon sa relationship niya ng partner mo, or something na baka may mag-improve sa kanya. Parang nakikitaan mo siya ng potential na meron pa siyang improvement, or meron pa siyang ibubuga. Kumbaga ikaw yung naniniwala na itong taong to parang malayo pa yung mararating. Kahit na parang may mga tao nang sumuko sa kanya, even family, no? Kung tingin sa kanya is parang black sheep dun sa family. Pero ikaw kasi guys, nandun sa point na parang ang tagal na, inaantay mo. Nag-aantay ka rin sa mga pangako niya. Dami niyang sinabi sa inyo, nangako ka, tas parang naging disappointment to sa inyo. Kasi hindi naman niya tinupad, wala namang nangyari, hindi naman nag-grow. Okay? So, 7 of Pentacles, growth, waiting, discipline, harvest, hard labor. Ayan. Okay, so nakikita ko rin dito guys na parang baka meron kayo sinisimula ng partner mo, something na small business or kung ano man itong sisimulan nyo. Okay, or pwede guys naghahanap siya ng trabaho, baka may promotion sa kanya, so nag-aantay ka ng promotion, something na improvement pagdating kay person. Ay, pasensya na guys, namin langgam dito sa table ko. Sabi nila swerte daw yan eh, yun yung langgam na hindi nangangagat guys. Yung itim. Ayan, dumikit sa balat ko. Okay, so by the way, tignan natin. Hala, di niya talaga ako iniiwan, guys. Ano man sa langgam na yun? Oh my God! Ang kulit nitong langgam na to. Saan ka nang gagaling? Minumulto tayo ng langgam. Naglaro, sorry naman. So, by the way, balik tayo sa topic. Kanina tong love reading. O, diba? 8 of Wands. Movement, travel, new speed, sweetness. So, pwedeng travel in a distance. Pwedeng may distansya sa inyong dalawa. Baka nag-abroad. Pwedeng LDR kayong dalawa. Pwede kayo nag-abroad, siya nasa Pilipinas. Or same kayo. Yun nga lang guys, magkakaibang bansa lang kayo ngayon. Okay. So, tignan natin. May nakikita ko dito guys, movement eh. Pwedeng meron siya pinaplano about sa future niyong dalawa. And siguro sasabihin niya sa inyo, then ikaw mag-iisip dito kung paano mo sisimulan itong mga planong to. Okay, something na business. So, napaka-matured ng energy na nasasagap ko rito guys. Kasi nakapokus kayo doon sa ikauunlad ninyong dalawa. Okay? Tignan pa natin. Meron tayong 2 of Swords, decision, waiting, solitude, luck, balance, and track. Okay. So, guys, yung sinasabi sa akin dito, ba't parang hindi ka makapag-decide dito sa relasyon na to? Pwede ikaw yung nagsisimula ng plano na mag-business tayo, ganito, ganyan. Pero siguro, sabi ko nga guys, inaantay mo na may improvement sa kanya.
Or pwedeng sinasabi niya to, tas nangako lang, tas hindi na nangyari. Pwedeng isa yung sa mga disappointment mo na parang, ba't ang hilig mangako ng person mo, tas hindi niya naman tinutupad. Masakit yun eh. Yun yung pinakamasakit sa lahat. Kapag hindi ka sure sa isang bagay, wag na lang mangako talaga. Okay, siguro ganun yung nangyayari sa inyo, sa connection nyo ng person mo, nangangako siya sa inyo, tapos hanggang ngayon hoping ka pa rin na baka may mangyari, hoping ka pa rin na baka may sisimulan na naman siya dito. And nakikita mo na parang yung ginagawa niya is kulang na kulang pa sa kanya. For example, sa sahod niya. Okay, kulang na kulang pa sa kanya to lahat. Parang ganon. Okay, tingnan pa natin. And kasi siguro guys, nagkakaroon ka ng hesitation ngayon pagdating sa relationship yung dalawa. Sobrang kalmado ka pa dito, pero iniisip mo to. Kumbaga, wala pa ako nakitang pagtatalo, pag-aaway. Sobrang kalmado lang ng energy mo. Siguro inaaral mo. Pwede rin naman guys na tinitignan mo kung ano yung pinaka-balance. Kung alam mo yon, kung swerte ka ba nung may karelasyon ka or nung wala. Kasi binabalance mo eh. Parang mas malakas ka pa nung nag-iisa ka. By the way, tignan pa natin. Additional message. Kanina po itong love reading. Kanina itong love reading. Meron tayong Ace of Cups. Grabe. Alam nyo, mahal na mahal nyo isa't isa. Feeling ko nape-pressure lang kayo pagdating sa stability. Okay? Pagdating sa pera, isa yun sa pinaka-main issue nyo ngayon ng partner mo, yung pera. Ayan o. New love, proposal, offer, marriage, new relationship. So, siguro parang napapaisip kung deserve mo pa ba tong taong to or baka iba pa yung nakatadhana sa inyo. Yun yung nakikita ko dito or sinasabi dito eh. Okay? So, kung makikita nyo guys, itong Ace of Cups kasi, overflowing. Tapos, meron siyang pentacles dun, oh. Okay? So, syempre, ikaw parang nakapokus ka dun sa stability. Sobrang matured mo na, nakapokus ka dun sa career, business-minded, practical, ganun ka klase ng tao. Okay? Yun nga lang guys, parang nag-aantay ka ng improvement or nag-aantay ka na ano ba mangyayari sa taong to. And parang wala siya nagiging ipon, trabaho naman siya ng trabaho, but parang walang natitira. Siguro magastos, hindi niya sinasabi sa inyo. Walang nangyayari sa buhay niya, parang ganun yung nasasagap ko dyan guys. Okay? Bakit walang nangyayari? Walang nangyayari kasi pwedeng meron siya ibang pinaglalaanan ng pera. Then, pwedeng hindi niya rin ma-explain bakit mabilis maubos ang pera. Tignan natin. Kanina po itong love reading. Okay. So, nandito yung the tower, biglang tumalon. Ayun, mapapagod ka kakaantay sa mga pinangako niya sa inyo, guys. Kasi yung pinapakita sa akin dito, maaaring itong relasyon na to, mag-e-end din to. Magtatapos din tong relasyon na to. Okay? Pwedeng ikaw yung tatapos or pwedeng siya yung tatapos. Kumbaga parang hindi rin to guys magtatagal. Nakikita ko sa end mo, pinag-isipan mo pa ng matagal eh. Kumbaga nagtiyaga ka pa rito. Nandun ka pa sa point na nagantay ka pa na baka nga may mangyayari pa. Pwedeng tumagal yung taon. Yun nga lang, sabi ko nga sa inyo guys, pwede ikaw na lang yung tanging taong nag-antay na lang din na may mangyayari. Kasi nakikitaan mo rin naman ng potential eh. Mukhang matalino naman yung person mo. Hindi niya lang nagagamit sa tama or sa maayos. Kasi pwedeng kulang sa discard eh. Pwedeng mahina yung loob. Wala siyang sinisimulan. Hindi siya lumalabas sa comfort zone niya. Okay? Parang mas inuna niya pa magdrama. Mas inuna niya pa mag-imo-imo sa sulok, no? Kesa makita yung realidad. Pwedeng hindi pa nakikita ng person mo yung reality. Tignan pa natin. Meron tayong 7 of Wands. Challenge, struggle, depends, boundaries, courage. So, yung pinapakita sa akin dito guys, itong 7 of Wands, ano to eh,
um, parang pinipilit mo pa rin namang ilaban 'to. Siguro araw-araw mo siya nasasabihan ng hindi naman sobrang sakit, baka nare-real talk mo lang din siya na napag-uusapan niyo yung about sa future niyo, tapos napagtatalunan niyo yung pera. Na parang ba't hindi siya wise? Bakit pautang siya ng pautang? Bakit magastos siya? So, sa end niya, dapat hindi ka nakikialam. Parang ganon, kasi pera niya naman yon. Pero kung asawa mo to, normal na makialam ka. Ngayon, kung jowa-jowa mo pa lang, 'di ba sa ganung bagay pa lang, or ngayon pa lang, hindi ka niya mabigyan ng stability. So, mag-isip ka. Ganung bagay pa lang, guys, nagrereklamo na siya. Mm. Again, dapat, kahit na marami siyang responsibility, iniisip niya pa rin na yung pang future niya na agad. Doon pa lang tinitignan mo na kung pang matagalan ba tong taong to or hindi. Ngayon, kung hindi ganun yung mindset niya, naku, kumbaga, jowa-jowa mo pa lang tapos family first pa rin, tapos wala siyang plano pagdating sa future niyong dalawa, naku. Kasi naniniwala kayo, guys. Ito, sa mga magulang. Okay. Once na mag-anak tayo, ayan, magulang na rin ako ang anak natin, hindi na natin control yung isip niyan. Okay? Gabay na lang tayo ng mga yan. Kasi mas matanda tayo sa kanila. Okay? Mas alam natin yung galawan sa labas ng mundo. Sila magsisimula pa lang. Okay? So, again, guys, pag meron ng karelasyon yung partner ng mga anak nyo, pag may karelasyon ng mga anak nyo, dapat tuturuan nyo na sila, guys, kung paano maging responsible doon sa family. Sa bahay yan nagsisimula, guys. Kailangan putulin na natin yung old cycle, no? Okay? Yung mga nakasanayan natin noon. Kasi kawawa naman yung, for example, siyam kayo sa pamilya, tapos isa lang yung inaasahan. Di ba kawawa naman yung breadwinner? Ayan, baka may magalit sa akin dito. Ba't na kayo nakikialam? Ganto ganyan. Naku, guys. Huwag kayo magalit sa akin. Yan yung realidad. Okay? So, bilang mga anak naman, hindi naman obligasyon, pero pagpapasalamat na lang din siguro na tinulungan kayo ng parents nyo na makarating sa kung nasaan ka ngayon. Okay? Hindi nyo obligasyon yung mga magulang nyo. Pero, yung magpasalamat kayo sa kanila sa mga ginawa nilang pagmamahal, tulong, inaruga, di kayo pinabayaan, di ba? Malaking na yun. Doon pa lang, guys, kailangan nyo na kahit paano bumawi. Pero hindi naman yun lifetime. Di ba? So, by the way, meron tayong 10 of Wands. Oppression, burden, hard work, responsibilities, and duty. Okay. So, ito naman, guys, 10 of Wands, nakikita mo naman na workaholic si partner mo. Okay? Pwede kasi may naunang pamilya, baka yun talaga yung maasa sa kanya, no? Tapos biniblame natin dito yung mga magulang. Baka yung naunang pamilya, yung nagpe-pressure sa kanya ng sustento. Ayan, sabi ko naman sa inyo, guys, wag basta-basta mag-aasawa pag hindi sure. So, pag mga sa 20s pa lang kayo, guys, wag kayo masyadong mapapasubo muna sa pag-aasawa. Promise, nandiyan yung mga malalapitan tukso. Mag-decide ka pag nasa 30 plus ka na, 30 years old, sa age 28, 29, ayan, dyan ka mag-decide kasi mas kumpleto na yung maturity ng tao na kahit pa paano matured na sila kung mapapaisip ka kung dapat ba pumasok sa relationship or hindi. Ganon, okay? So, by the way, tignan natin. Additional message. Meron tayong 9 of Wands, completion, protection, boundaries, distrust. So, yung pinapakita sa akin dito, guys, hindi ka na naniniwala sa partner mo. Laki na ng trust issue mo, napakasinungaling niyang tao. Oh, sobrang sinungaling itong taong to. Okay? So, saan nakikita ko dito? Yung malinaw na nakikita ko dyan, parang, kaya nagtagal itong relasyon na to, kasi puro siya kasinungalingan, puro siya pangako, tapos hindi naman niya tinupad. Wala naman nangyari sa mga pinangako niya eh. So, ano ba yung ina-expect mo sa taong to? Puro kasinungalingan lang naman ang meron siya. 'Di ba? So, kaya nga itong relasyon na to, mag-e-end na to kasi parang mapupuno ka dito 7 of Wands, so parang ipipilit mo yung yung mga parang mga demand mo sa kanya na parang dapat ganito tayo, dapat ganyan tayo. So, ngayon pa lang hindi mo na siya nakikitaan. Guys, hindi mo kailangang
buuin yan taong yan, kung siya mismo sinisira niya yung sarili niya, siya mismo hindi niya alam paano bubuuin yung sarili niya eh. Isipin mo na lang yun guys, may stress ka na lang, ano ka, magulang. Okay, ano ka, nanay niyan, tatay niyan, baka nga yung, yung mga magulang niyan, sumuko na sa kanya eh. 'Di ba? So, isipin niyo na lang yun guys. Okay, so by the way, tignan pa natin. Baka talaga sumuko na kasi black sheep. Then ngayon, pwedeng tumutulong naman to sa magulang niya. Sa totoo lang guys, minsan hindi naman nadadaan din sa edukasyon eh. Minsan nanggagaling din talaga sa magulang yung magandang asal. Yan, baka may nagagalit na sa akin. Totoo lang yun guys, no? Ang good manners guys, hindi yan nakukuha lang sa pag-aaral. Minsan nakukuha rin yan sa magulang. Okay, kasi sa kanila lumaki eh. Minsan mabiblame ka pa, mabiblame talaga yung magulang. Okay, na tipong pinalaki mo ng maayos tapos napariwara pa rin. Ayan, sa mga barkada din. Minsan may bad influence din talaga sa sa school, yung mga nababarkada, 'di ba? Depende na lang talaga sa tao 'yan, guys, kung paano niya ibabalance ng maayos or mabuti yung kanilang pag-uugali. So, by the way, tingnan natin. Additional message. Meron tayong the dragonfly. Be light-hearted, finding out things coming to light, adapt, change, heal. So, ito guys, the dragonfly is more on transformation. So, nakikita ko guys siguro, nandun ka na sa point na you want something more. Like, kung hindi niya kayang baguhin yung sarili niya, papalitan mo na lang siya. Kung hindi niya kayang baguhin yung sarili niya, di magbago ka na lang ng karelasyon, di ba? Ganon kasimple. Napakasimple lang ng problema sa totoo lang, guys. Tao lang ang nagpapakomplikado nito. Minsan kasi, yung sobrang attachment, yun yung mas nagpapahirap sa nararamdaman ng isang individual. Naniniwala kayo doon. Okay, so tignan pa natin. Additional message. Ay, pasensya na sa mga kumakatok. Yung mga anak ko gusto makipaglaro. Okay. So, by the way, meron tayong coffee cup. Meeting and conversing, savoring the moment, feeling uplifted friendship. So, ayan, may mga may nagkakagusto naman pala sa'yo eh. May mga gusto makipag-meet, maraming gusto rin makipag-chat. Tapos, nai-stress kayo sa partner nyong ayaw baguhin yung kanyang mindset, ayaw baguhin yung kanyang lifestyle, ayaw baguhin yung kanyang pamumuhay. Diba? Pag ayaw magbago ng partner nyo, palitan nyo guys. Huwag kayong manghihinayang dyan. Sayang ang kagandahan. Sayang ang kagwapuhan. Okay? Okay. So, by the way, proceed tayo sa reading. Kanina tong love reading. So, hindi lang to guys basta reading, no? Nagbibigay din ako ng advice dito. Kahit na medyo real talk, baka mga may nagagalit na sa mga kaka-real talk ko. Medyo ini-smooth ko pa nga eh. Dinideliver ko pa ng maayos. Kasi kung kilala nyo ako in person, realidad, sa totoong buhay, naku, mas real talk pa ako dyan, guys. Parang ka ba tawag doon? Ganon. So, by the way, meron tayong chaser. Ayan, tigil mo kakahabol. Tigil mo yung kakahabol mo sa partner mo. Okay? Lalo na kung hindi naman nag-i-improve na. Ngayon, kung nakakitaan nyo pa guys ng improvement, tapos iniiwasan mo yung mga friends mo, family mo, hindi mo pinaniniwalaan, kahit na sinong tao sa paligid mo, hindi mo pinaniniwalaan. Siya na lang yung pinaniniwalaan mo. Ibig sabihin yan, under ka ng manipulation ng partner mo. Magaling siya mag-manipulate. Kasi nga, nakakulong ka dun eh. Wala ka nang ibang pinapakinggan kundi siya. Kumbaga parang kang na-hypnotize. Then once na matauhan ka, mapapaisip ka, parang hinipnotize ako ng taong yun. Hindi kanya hinipnotize. Nakuha niya lang yung kiliti mo. And yun yung kiliting gusto mo. Okay, ano ba yun? Yun yung mga matatamis na salitang gustong-gusto mong marinig sa isang tao. Nabigay niya yun sa'yo. Okay, na-provide niya yon yung mga pangangailangan mo, na hindi naman niya tinupad. Puro pangako. Yun yung ina-expect mo eh. So, ibinigay niya yung mga bagay na gusto mo marinig. Sinabi niya yung mga bagay na gusto mo marinig, mga plano mo. Diba? Kahit hindi naman niya yung tinupad. So, nangyari guys, nag-aantay ka sa wala pa rin.
So, titignan pa natin yung energy ng person mo, ha? So, sabi dito kasi, guys, naguguluhan ka pa, no? May option ka naman eh. Alam mo naman yung gagawin mo eh. Okay, marami kang option, hindi mo lang pinipili yung iba. So, kung makikita mo, pinipili mo pa rin humabol. Kasi, feeling ko, alam niyo guys, ito ha, sabihin ko sa inyo, hindi porke naghahabol ka sa partner mo, ibig sabihin nun, mahal mo yon. So, yun yung hindi naintindihan kasi ng ibang tao, bakit na, for example, yung friend nyo, ba't yung baliw na baliw sa partner niya, ganon. Ba't hindi niya kayang iwasan yon? Yung mga ganon, mapapaisip kayo, pero pag nandun kayo sa sitwasyon guys, ikaw rin mismo parang matatanga ka eh, na hindi naman dahil mahal mo lang yung tao yun kung ba't ka nag-stay. Minsan, dahil na rin to guys sa attachment. Okay, yung mga pinagsamahan nyo, na naging masaya ka naman sa taong yon, hindi naman puro puot yung nakikita mo lang doon sa partner mo eh. Siyempre, nakikita mo doon yung ano yung mga magandang naidulot niya sa inyo, kung paano ka naman din niya pinasaya. 'Di ba? So, sige, titignan natin yung energy ng partner mo ha. So, yung mga magagaling mag-advise dyan, sila pa tong totoong ano guys. Sila pa yung totoong ano, natatanga pagdating sa pag-ibig, sa totoo lang, no? Kung may mga friend kayong, ay, ang galing mag-advise niyan, dyan ka magtanong, dyan ka magpa-advise. Sila pala yung may mas, ano, ay, pasensya na sa motor. Sila pa pala yung mas malalim yung hugot sa buhay. Pero kaya nilang dalhin. Okay? So, lumayo kayo guys sa mga kaibigang mga negative, yung tipong wala na ibang problema kundi love life. Ibig sabihin nun guys, masyado ng negative yung energy nun, and lalo na kung absorber ka, mag-energy exchange kayo guys. Okay? Mas makukuha mo na yung negativity ng taong yun, tapos kinuha niya lang yung positive energy mo. Ngayon, hindi lang negative energy ang nakuha mo sa taong yun, pati kaaway, kasi kaaway mo na siya at saka yung partner niya, na pagkas mo mag-advise. Di ba? Kaya nga yung iba matured eh, hindi na sila nagpapa-advise pagdating sa love life nila, hindi nila pag-usapan kasi ayaw nila nang magkaroon pa ng gulo, ayaw nila na parang ayaw nila na parang mag-away-away pa. So, wag natin guys i-blame yung mga ganong klase ng kaibigan pag hindi sila nag-open pagdating sa love life nila. Kasi ayaw nila na parang madamay pa kayo. Diba? Kailangan nyo ma-appreciate yung mga friend nyo na ganyan o yung mga pamilya nyo na ganyan. So, by the way, tignan pa natin. Nararamdaman ng person mo sa iyo ngayon, ano yung emosyon niya sa inyo ngayon. 6 of Wands, victory, triumph, leadership, advancement, and achievement. So, someone na victory. Okay? Nakikita ka niya na someone na magaling mag-leader, mag-lead, no? Role model ka nitong taong to. Hinahangaan ka nitong taong to. And yung victory kasi, guys, pinapakita sa akin na parang ang lakas ng ano niya, ng kumpiyansa niya sa sarili niya na etong relationship na to, malayo pa yung mararating niya, maabot niya. Kaya nga siya nakakapagbitaw ng mga ano eh, ng mga pangako na mapapawa natin ito, ganyan, ganyan. Kasi na-expect niya, kaya niya basta nandyan ka. Pero yun nga, umaasa pa rin pala sa inyo. Or depende pa rin sa mga kumpas mo, like opinion mo, ano yung kaya mong gawin, mga ganon, advice. So, by the way, meron tayong King of Pentacles, practical, stable, offering respect, financial focus. So, yun. Nararamdaman niya sa inyo, guys. Ano, nire-respeto ka ni person mo. And, siguro, good provider ka. Diba? Maano ka, maayos ka mag-provide pagdating sa pera. Pwedeng hindi lang naman sa pera, pwedeng sa advice. Good provider kasi ikaw yung nagli-lead doon sa relationship. Diba? So, tignan pa natin ano yung nararamdaman. Meron tayong 9 of Swords. So, nagkakaroon pala siya ng sleepless night ngayon. Nape-pressure na siya eh. Na parang nung una masayang-masaya lang siya. Masayang-masaya siya na, ano ba, masayang-masaya siya kasi nagagampanan niya yung ano eh, nung una lang to, sa umpisa lang to guys ha. Pero kalaunan kasi habang tumatagal, parang pili niya isa na siyang malaking failure sa inyo na parang useless. Parang lahat ng sinabi niya, hindi naman pala niya na kayang gampanan. Lahat ng sinabi niya, hindi naman pala niya kayang patunayan sa inyo. Nadala lang siya ng excitement, nadala siya ng tuwa, saya. Yun yung malinaw na nakikita ko sa partner mo. Yun yung nararamdaman niya sa inyo ngayon. Okay? So, ngayon medyo, ano siya, problematic. Nagkakaroon siya ng sleepless night. Nag-overthink. Pagod.
nasasaktan, nahihirapan, paano niya patutunayan yung sarili niya? Kumbaga, kung lalaki to, parang kalaki niyang tao, wala man lang siya kaya patunayan, no? Parang ganon. Kasi tignan niyo naman, no, paano ko nasabing malaking tao? Kasi Knight of Pentacles, malaking tao yan eh. And kung babae naman to guys, pwedeng maganda yung career niya. Maganda siya. Or yung mga ideal niyo sa babae, pwedeng nasa kanya lahat. Tapos parang nadadala siya ng kasiyahan, lagi nag-enjoy, party-party, ganun ba? Kasi marami siyang kaibigan. So, kalauna nagkaroon ng sleepless night at ang taong to. Okay, tignan natin ha, yung nararamdaman niya sa inyo ngayon guys. Isa siyang malaking failure. Parang feeling niya napaka-useless niya sa inyo. Nadala lang talaga ng excitement, no? Nadala lang ng sobrang kaligayahan na tong taong to. Ganon. So, tingnan natin ano naman yung tingin. Paano ka tinitignan ng person mo ngayon? Meron tayong 4 of Wands, victory, harmony, happiness, celebration, and ceremony. So, wedding. Nakikita ka niya na someone na gusto ko na niyang pakasalan. Ikaw na yon. Ikaw na yun nakakita niya sa future niya eh. Pero yun nga, mukhang hindi kayo nagkakasundo sa pera. So, isa yun guys sa pinaka main reason, no? Kung ba't hindi nag-work ang isang relationship. Pera. Or kung lalaki ka, pag walang kakayahan yung lalaki. Okay, tipong siya dapat yung padre de pamilya, siya yung lalaki, dapat siya itong mas malakas, siya yung nagbibit-bit dun sa pamilya. Or kung babae naman guys, totoo yun guys, no? Baka may nagagalit, no? Totoo yun yung reality. Pagka may babae na sila yung mas malakas, no? Yung tipong nakikita nilang hindi na stable yung financial, pag nakikita nilang may problema na pagdating dun sa source of income nila, doon nagsisimula yung third party. Okay? Ganun nagsisimula na nagkakaroon ng third party yung mga babae. Pagka nakikita nilang hindi na sila secure doon sa relationship, no? And kung lalaki ka naman guys, pag nakikita nyo na parang di na nag-aayos yung partner nyo, parang losyang na kasi kakaalaga ng mga anak, diba? Doon yung pinapalitan eh. Kasi parang piling nyo di na kayo na-appreciate, di na kayo naalagaan. Pinakamahirap guys ang maging nanay. Pinakamahirap sa lahat ang nasa bahay lang. No? Wag natin sabihin lang pala, no? Ang nasa bahay kasi mas maraming trabaho sa bahay kaysa sa labas. Mas gusto mo pa magtrabaho na lang. Oo. Marami kang kausap dun eh. Ang stress mo lang to yung trabaho mo. Iisa lang, yung pinaka-focus mo. Totoo lang. Ayan, maraming nga agree yung mga nanay sa atin for sure. By the way, meron tayong Ace of Wands, beginning, creativity, idea, offering, birth will. So, may mga delay. May mga delay lang dito, no? Gusto kanyang pakasalan. Gusto na niya ikaw yung makasama niya. Nasasaktan siya ngayon kung ano man yung nangyayari sa relasyon nyo. Feeling niya may mga delay parang kapit lang. Baka makuha ko na to. Baka parang maibigay ko na to. Ganun yung pinapakita sa akin dyan. Okay? So, titingnan pa natin. Ano naman yung gagawin niyang hakbang? Ano yung plano? O, diba the lovers? Papatunayan naman niya eh. Kailangan mo lang talagang iwan tong taong to para i-improve niya yung sarili niya. Okay, 7 of Swords eh. Okay? Kesa naman ikaw yung nakawan ng nakawan. Kesa naman yung energy mo yung kunin ng kunin. Lalo yung positive energy mo. Kinuha niya na lahat yon. Naubos na yung nalalaman mo para lang buuin itong taong to. Ayan no. Ngayon, kung iiwan mo to, nandito yung 8 of Pentacles, matututong tuwa yung sarili niya mga paa, guys. Okay? Kailangan niya yan sa buhay niya. Tignan natin, additional message. Additional message. Meron tayong missing you. Pwedeng hindi kayo nag-uusap. Sobrang namimiss ka ng person mo. Okay, miss na miss ka nito. I miss you. I wish things were different. Okay, meron tayong father wounds. My father is big influence on my behavior now. As an adult, I have challenges with connecting to the divine masculine energy within me and externally. So, yun guys, pwede kasing broken family to. Pwede rin naman guys na nakuha niya yung behavior niya sa father niya. Okay, na ano ba? Pwedeng ganun yung ginawa niya doon sa nanay mo, nanay niya. Baka batugan yung tatay niya. Sorry naman na. Baka naman ganun. Or pinabayaan sila. Pwedeng broken family. Kung bakit ganito yung naging behavior niya, no? Yung trauma niya sa past. Pero hindi niyo naman, guys, deserve na maranasan yung trauma niya. So, ngayon kung hindi niya i-heal yung trauma niya, ikaw yung magsasuffer dito. Kailangan niyang tulungan yung sarili niya, no?
So, tignan pa natin ano yung message niya sa inyo. Meron tayong we've been together for lifetimes. I miss you. Ayun, miss na miss ka na niya. Sobra. I love you so much. Oh my God. Grabe to. Ang intense nito, no? Ang hirap lang, guys. Kasi medyo nagbe-base na tayo sa pera. Ganun na lang tayo eh. Ganun na lang to survive. Pero alam nyo, guys, ang yaman sa mundo, hindi mo to makukuha sa pera lang eh. Ngayon, kung yung person mo, guys, is good, hindi naman, guys, totally sa good, pagiging good provider. Kung yung taong to, marunong sa bahay, kung hindi naman nagtatrabaho, marunong sa bahay, tinutulungan ka sa gawaing bahay, kung bumabaliktad na, ikaw na yung nagtatrabaho, siya na yung lahat gumagawa sa bahay, okay lang eh, mas ma-appreciate mo pa yon kasi pinakamahirap talaga, sabi ko nga, pinakamahirap ang gawaing bahay. 'Di ba? Kung itong taong to guys, pinagpaplansya ka, pinaglalaba ka, pinagluluto ka, ngayon kung lahat hindi mo makuha, ano pang dahilan para magstay ka rito? Wala nang dahilan, alagaan, baka hindi ka ginagawa, baka hindi ginagawa sa inyo, 'di ba? So 'yun, mahal ka niya, namimiss ka niya, siguro, nako, parang kang nagdagdag ng anak. Oo. Baka tingin sa inyo nanay niya. So, or tatay niya. Zodiac sign, meron tayong Sagittarius, Virgo, Scorpio, Cancer energy, Aries, Virgo, Cancer, Gemini, Aquarius, and Scorpio energy sa side ng person mo. Okay? Ayan, sa side ni person. Doon tayo sa energy mo. Ano yung nararamdaman mo sa partner mo ngayon? O, diba? Nakatingin ka sa mga disappointment mo, oh. Ayaw mo nang tanggapin yung cup of love niya, pagod ka na. Di ka na kontento sa buhay na meron kayo? Parang, ano ba? Diba? Nagiging matalino ka na dito. Yun yung pinaka nakikita ko sa'yo. Nararamdaman mo dito parang, ang laki ng pagsisisi mo, bakit siya yung pinili mo. But, basta, parang nagkakaroon ka ng disappointment. Dami naman nagkagusto sa inyo before. Dami naman nang dumaan. Dami naman mas best sa taong to. Bakit ito? Parang ganun. Okay? So, sige, tignan pa natin. Ayan yung nararamdaman mo sa taong to. Medyo nanlalata ka na, hinang-hina ka na, no? Okay, hindi dapat mong gawin. King of Pentacles, improve mo yung sarili mo. Hindi mo kailangan dumepende sa taong to. Self-love and stability. Focus ka sa stability mo, sa career mo. Pagyamanin mo yung sarili mo, pagandahin mo yung sarili mo. Deserve mong maging maganda, maging gwapo, magpa-macho ka. And, ayan, pleasure, friendship, meeting, gift, romance. So, ayan, kumilala ka ng bago. Okay, explore mo, tapos balansehin mo ngayon kung deserve mo ba itong si partner mo ngayon or si bago. Okay? So, tignan natin yung zodiac sign. Meron tayong Leo, Sagittarius, Virgo, and Scorpio energy. Sa side mo, no? Capricorn, Leo, Taurus, Pisces, Gemini, and Aries energy sa side mo. Okay? So, in the near future, saan na kayo papunta? Ano yung magiging outcome? Delay. Ayun, wala pa rin nangyayari. Delay na kasi to eh. Tapos, eto naman guys, conflict. Dahil mo na sinacrifice dito. Ngayon, parang medyo mahirapan ka lang mag-move on. 3 of Cups, meron ka na lang inaantay. So, kumbaga, obserbahan mo na lang siya. No, hindi mo siya basta-basta tatanggapin sa sarili mo kasi obserbahan mo tong taong to, yung galaw niya. So, by the way guys, ito lang po ang inyong daily love reading. Again, bukas po ulit. God bless and love you all. Bye-bye!